Hi everyone! Welcome back to my channel again. Kumusta kayong lahat? I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan. And blessed Maundy Thursday sa inyong lahat. Bukas ay Good Friday na, bilang pagunita ng Semana Santa. At para sa mga Katoliko, bukas ay No Meat Friday, bilang araw ng pag-aayuno. Ang Semana Santa rin ang nagpapaalala sa atin ng lahat ng paghihirap at ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong si Jesus para iligtas ang sambayanan. So sana ngayong Semana Santa ay maglaan tayo ng kahit konting oras para magmuni-muni at mag-reflect sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Well anyway, dito sa videong ito, mapapanood natin si Presidential Legal Advisor Salvador Panelo na kung saan ay nagkwento siya sa kanyang palabas sa Counterpoint tungkol sa pagkakaibigan nila ni Miss Claire de la Fuente. Naikwento kasi niya dito na bago pumanaw si Miss Claire de la Fuente ay dapat ay magkikita silang dalawa dahil nga tumawag daw sa kanya si Miss Claire de la Fuente para isang guni yung mga kasong kinakaharap ng mga respondents ng Dacera case, kabilang na yung kanyang anak na si Gigo de Guzman. At dahil nga matagal na silang magkaibigan ni Miss Claire de la Fuente, siguro naisipan lang din ni Miss Claire de la Fuente na humingi ng legal advice tungkol dito sa mga kasong kinakaharap ng mga respondents sa Dacera case. Kung maalala kasi natin, dati na rin nagkaroon ng intriga itong si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kanyang palabas sa Counterpoint nung nag-comment siya dati tungkol dito sa Dacera case at sinasabi nga niya dati na dapat tanggapin na ng pamilyang Dacera na natural cause yung kinamatay ng kanilang anak na si Christine. Although wala namang masama kung makikipag-usap at makikipagkita siya kay Miss Claire de la Fuente dahil una, magkaibigan nga sila. Pangalawa, abogado naman talaga si Salvador Panelo. Bago naging Presidential Legal Counsel itong si Salvador Panelo, ay marami rin siyang high-profile cases na hinawakan. Isa na dito, yung pagiging defense lawyer niya dati sa mayor ng Datu Unsay na si Andal Ampatuan Jr. Ito yung celebrated case dati na Maguindanao Massacre. Si Panelo rin ang abogado ng dating mayor ng Calauan na pumanaw din kamakailan na si Antonio Sanchez. Ito naman ay dun sa kaso na rape with homicide na isinampalaban dito sa dating mayor. Si Salvador Panelo din yung abogado ni Denise Cornejo dun sa kasong isinampa niyang rape laban sa aktor na si Vong Navarro. At siya rin ang abogado ni Dennis Roldan, yung ama ng varsity player and beauty queen Michelle Gumabaw sa kasong kidnapping na isinampalaban dati kay Dennis Roldan. So very active itong si Salvador Panelo sa pagpapractice ng kanyang profession as a lawyer bago pa siya naging Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Although dito sa videong ito ay nagkamali ng sinabi si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dahil sinabi niya dito na yung kaso ng anak ni Claire de la Fuente na si Gigo de Guzman ay reckless imprudence resulting to homicide. Actually, hindi kasama si Gigo sa kinasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide ng NBI. Ibang kaso yung kay Gigo de Guzman. Pero siguro nga dahil patong-patong yung ikinaso ng NBI laban dito sa mga respondents, so over the phone siguro nung nag-uusap sila ni Miss Claire de la Fuente, ay na-mention lahat ni Miss Claire de la Fuente yung iba't ibang kasong kinakaharap ng mga respondents. At ang na-recall lang dito ni Salvador Panelo ay yung reckless imprudence resulting to homicide. Yun nga lang kasi hindi na sila nagkita, kaya hindi niya na talaga nalaman kung anong legal advice yung hihingin sa kanya ni Miss Claire de la Fuente. So most probably ang pagkikipagkita sa kanya sana ni Miss Claire de la Fuente ay bilang abogado at hindi bilang isang Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte. So wala naman ako nakikitang masama dito dahil kung ako man din na nasa kalagayan ni Miss Claire de la Fuente ay kakausapin ko lahat ng kilala kong mga abogado para humingi ng suggestion tungkol dito sa mga kasong isinampa laban sa mga respondents ng Dacera case na kabilang yung kanyang anak. So panoorin natin ngayon yung video ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at yung kanyang pakikiramay sa mga naulila ni Miss Claire de la Fuente. At dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell, and huwag niyong kalimutang i-click yung all para every time na meron akong mga videos na ina-upload dito sa channel ko, agad-agad kayo makakatanggap ng notification. At gaya po ng palagi nating paalala sa inyong lahat, magsuot po kayo ng inyong face mask. Double, double na, double. Mas maganda yung double kaysa
iisa. And your face shield. At pag kayo po'y nasa labas, be sure you observe the 2 meter or 6 feet distance, and please wash your hands frequently with soap and water. And syempre, don't forget to improve and strengthen your immune system. Palagi lang kayong kumain ng mga masustansyang pagkain gaya ng gulay, ng prutas, uminom ng maraming tubig, mag-exercise sa umaga, and sleep at least 8 hours a day. Tayo po'y nalulungkot at nakikiramay sa pagpanaw natin o pagpanaw ng ating kaibigan, Claire de la Puente. Supposed to be, magkikita lang ho kami noon a few days ago Kinancel lamang dahil merong na-COVID yata sa grupo nila o yung pala, mukhang siya. Mawawalan na tayo ng napakagandang tinig sa himpapawid. Hindi po ba ang boses na to parang si Karen Carpenters? Ito ang ating local Karen Carpenter. Napakaganda ng boses. Matagal na ho natin itong kaibigan. And lately, hindi po ba ito masyadong na-upset sa nangyari sa kanyang anak dahil isinasangkot sa DSERA case. Yung po bang flight attendant ng Philippine Airlines na natagpo ang hindi na humihinga doon sa hotel dyan sa Makati. At kaya nga pumunta sa atin yon kasama yung kanyang anak. Kung hindi tayo nagkakamala, George ba ang pangalan, de Guzman? At nagmingi ng appointment sa opisina natin at humingi ng saklolo o assistance dahil nga dinimanda na naman daw ng reckless imprudence resulting to homicide yung kanyang anak. And then I was waiting for her, kung hindi ako nagkakamala, 5 days ago. And then nagpatawag at pinakancel dahil nga daw may COVID yung mga kasama niya. Yung pala kasama na siya ron. So, tayo po ay nakikiramay. Bata pa po ito. Senior citizen, pero he was only 62. At yung pagka matay niya po kinumpirma ng producer, composer Jonathan Manalo na malapit sa pamilya. Kikiramay po tayo. Nawala na naman tayo ng isang icon. Sumunod kay Rico Puno. Ito ang palagi magkakasama sa stage. Rico Puno, Claire de la Puente. Yan nga yung grupo nga. Kaya ito po yung nagpapatunay lamang na talaga yung COVID-19. Talaga walang sinasanto. Sana naman si Presidente Erap gumanda na ang kanyang kalagayan. Pagdasal po natin silang lahat. At kay Claire naman pinagdasal na rin natin ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa sa kanyang paglalakbay sa ibang daigdig ng mga espiritu.